Magandang araw sa inyo, Miss Callie. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elma. Hindi naman sa pagmamayabang, maraming nagsasabi sa akin na swerte ng asawa ko. Artistahin daw kasi ang mukha ko. Maputi ang kutis, maayos ang hubog ng katawan, at kahit saan kami magpunta ng mister ko, hindi pa rin mawawala ang mga panakaw tingin sa akin ng ibang lalaki. Well, swerte din naman ako sa mister ko. Dahil masipag to sa negosyo, kaya kami nagkaroon ng magandang buhay. Lahat nabibili ko kung kailan ko gusto. Ngunit may oras pala, nakapagsawa ka na sa material na bagay, ay hahanapin mo rin ang haplos at gigil ng isang lalaki. Yun ang wala sa mister ko. Lagi kasi itong busy sa negosyo. Maaga siyang umaalis at gabi na akong umuwi. Kapag nandyan man siya, lagi siyang nakatutok lang sa laptop o may kausap na kliyente sa telepono. Ayaw mo ba talagang mag-relax man lang, Han? Minsan kong tanong sa kanya habang hinahaplos siya sa braso. Alam mo, Han, para rin sa atin to. Sagot niya na hindi man ako tinitingnan o nginingitian. Doon nagkaroon ako lalo ng tampo sa kanya. Sa totoo lang, Miss Callie, matagal na naming napag-usapan na sana'y bumuo ng pamilya o baby. Dahil 28 naman na ako at siya naman ay 36 na. Alam kong yun na ang edad kung saan dapat na naming planuhin ang ganong bagay. Pero laging sinasabi ng mister ko na baka next year na, Han, medyo busy pa eh. Doon, unti-unting pumasok sa buhay ko ang family driver namin. Matanda na siya. Mga nasa edad 50. Hindi siya yung tipong palasalita at hindi siya kapansin-pansin. Tawagin na lang natin siyang Mang Rolly. Siya ang naghahatid sundo sa asawa ko. Nag-aasikaso ng sasakyan at madalas ay nasa bahay kapag nahatid na niya ang asawa ko. Pero isa rin naman ang matanda sa madalas sumegway ng tingin sa akin, lalo na kapag nakasuot lang ako ng manipis na duster o t-shirt. Pero binaliwala ko lamang yun. Sanay na rin ako sa mga ganong lalaki. Hindi ko siya masyadong pinapansin noon. Para lang siyang parte ng bahay na nariyan pero hindi iniisip. At ang kwento sa akin, biyudo na daw siya ng 6 na taon. Kaya minsan na lang tong umuwi sa bahay nila. Madalas dito na talaga siya nag-i-stay in kahit Sabado at Linggo. Matagal na rin siyang katiwala ng mister ko. Dati siyang mekaniko ng mga sasakyan nito pero nang tumagal, kinuha na lang siyang driver ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, nag-away kami ng mister ko ng malala. Nang minsang maghinala ako sa kanya. At yun na yata yung pinakamalala naming away. Maliban sa mga maliliit na away namin nitong mga nakaraang linggo. May babae ka ba? Diretsahan kong tanong habang nanginginig ang boses ko. Ha? Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Trabaho lang ang ginagawa ko. Kung ayaw mo, umalis ka. Ganun na lang kadali? Palalayasin mo lang ako basta-basta? Hindi na siya sumagot noon. Kinuha niyang susi ng sasakyan at umalis. Sobrang down ko ng araw na yon. Napahagulgol talaga ako dahil first time kong marinig sa asawa ko yun. Yung mga ganong salita. Pero maya-maya, habang umiiyak ako sa sala, biglang narinig ko yung boses ni Mang Rolly. Ma'am, okay lang po ba kayo? Napalingon ako sa kanya at nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Okay lang. Sagot ko naman kahit halatang hindi. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Tanong niya. Sige ho, salamat. Maya-maya nang maiabot niya ang coffee sa akin, naupo siya sa di kalayuan. Hindi siya umimik ng ilang segundo hanggang sa magsalita siya. Madalas na po kayo nag-aaway ni sir? Tanong niya.
Dati hindi naman. Pero ngayon parang araw-araw na. Pakiramdam ko tuloy ngayon. Mag-isa na lamang ko sa buhay, Manong. Sabi ko, naiintindihan kita, Iha. Minsan dumarating talaga sa ganyang problema ang mag-asawa. Kaya mo yan, sabi niya. Simula noon, nagkaroon ako ng kausap tuwing nalulungkot ako. Minsan kung saan na nakakarating ang usapan namin. Hindi na lang tungkol sa problema ko sa husband ko, kundi pati na rin sa ibang mga personal na bagay. Pero minsan, pansin ko ring panay ang tingin ng matanda sa hita ko, sa katawan ko. Pero binabaliwala ko lang dahil may sense siyang kausap. Nalilimutan ko nga yung mga problema ko sa asawa ko kapag kausap ko siya. Kumbaga, siya na ang naging sandalan ko. Isang gabi, umuwi ang asawa ko na wala ulit sa mood. Bakit ka ba laging may reklamo? Sigaw niya. Dahil hindi na kita kilala. Sagot ko rin. Kung hindi ka na masaya sa akin, problema mo na yan. At umalis siya sa kwarto naming mag-asawa. Naiwan ako sa kwarto na nanginginig din sa galit. Kinabukasan, pinuntahan ko si Manong sa garahe. Pagkahatid niya sa asawa ko sa office. Ma'am, okay lang po ba kayo? Bungad niya nang mapansing nakasimangot ako na papalapit sa kanya. Hindi, Manong Rolly. Actually, sagot ko. Gusto kitang makausap. Pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko. Bakit? Nag-away na naman ba kayo, Iha? Halika, upo tayo dito. At doon, walang sawa siyang nakinig sa akin. At nang mapansin niyang umiiyak ako, tumabi siya. Niyakap ako mula sa braso ko. Hindi ko alam pero para sa kagaya niyang matanda, iba ang naramdaman ko nang magdikit ang katawan namin. Oo, naroon ang comfort pero may iba pa akong naramdaman. At alam kong mali yun at hindi dapat. At habang nakasandal ako sa balikat ng matanda, naramdaman ko na lang ang unti-unti niyang paghaplos sa bewang ko. Doon nagsimula ang tensyon sa pagitan namin. Oo, handa siyang makinig sa akin. At damayin ako sa panahong malungkot ako. Pero alam kong lahat ng iyon ay may kapalit. At sigurado akong gusto niyang makaisa sa akin sa kama. Pero sa kabila noon, nagpatuloy ako sa paglapit sa matanda. Tila ba handa rin ang isip ko sa pwedeng mangyari. At isang gabi, wala na naman ang asawa ko. May meeting daw, sabi niya sa text. Nasa sala naman ako noon, nakaupo sa may sofa at nakaduster lang. Bagong ligo ako noon. Maya-maya, narinig kong may nagbukas ng pinto. Ma'am, may naiwan po kayong gamit sa garahe nung nakaraan. Anya sabay abot niya ng panyo ko. Salamat, sagot ko. Pero hindi siya agad umalis. Nakita kong nakatingin lang siya sa akin. May kailangan pa po ba kayong iuutos ngayon? Tanong niya. Wala na po. Pero pwede bang maupo muna kayo dito? Bigla kong sabi. At umupo naman siya sa tapat ko na para bang may hinihintay. Hindi ka ba naiilang sa suot ko ngayon, Manong? Tanong ko. Medyo nga, Iha eh. Sagot niya at napangiti ito. Sabay tingin sa katawan ko. Napangiti ako ng bahagya ng mapansin yun. Maya-maya, nagkatinginan kami pareho pero walang nagsasalita sa amin. Alam niyo, ma'am, maganda ho kayo. Pabulong niyang sabi. Napasingap ako nang marinig yun. Ba't mo sinasabi yan, Manong? Kasi hindi ko na kayang magsinungaling, Iha. Pasensya na pero gusto talaga kita noon pa. Naku, Manong, ganyan din sinabi ng asawa ko nung nililigawan niya ako. Sabi ko at tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Ramdam kong nakatingin ang matanda sa akin. Sa likod ko. Napapikit na lang ako ng palihim. Tila ba apektado ako kung paano ko titigan ng matanda. Maya-maya,
Napansin ko na lang na papalapit ang matanda sa likod ko. At ang matindi, bigla tong yumakap sa bewang ko, tsaka bumulong to. Ang ganda mo, Iha. Noon pa man naiinggit na ako kay sir. Tumigil ang mundo ko ng mga sandaling yon. Napakagatlabi ako na hindi man lang ako nandiri sa matanda. Sa halos mag-iisang buwan na walang ganap sa amin sa kama ng mister ko dahil sa mga away namin. Kaya naman alam kong isang haplos lang ng matanda ay bibigay ako. Kung gusto mo, sa kwarto tayo, Manong. Sabi ko na halos pabulong. Hindi ko alam kung paano ko nakayang sabihin yun. Hindi ako lasing, pero ang lakas ng loob kung magloko. Sigurado ka ba, Iha? Tanong niya. Kung hindi ako sigurado, hindi kita yayayain doon, Manong. Pagkasabi ko noon, napapikit na lang ako nang dumapo ang halik niya sa batok ko. Pero binigilan ko pa rin ang matanda. Dahil baka makita kami ng isang kasambahay namin na abala sa kusina ng mga oras na yon. Agad humarap ako sa kanya at sinabing, tara na doon, Manong. Baka dumating si Manang eh. Ani ko sabay ngiti ko. At sa kwarto, dami ng asawa ko. Nabuo ang lihim at bawal na sandali sa pagitan namin ng matanda. Sa edad niyang 50, hindi ko inakalang mahusay pa rin to sa kama. Oo, halos panawan ako ng ulirat nang magtagpo ang katawan namin sa kama. At di ko makakalimutan yun. Yung sandaling nakalimot ako na may asawa ko dahil sa ligayang dulot ng bawal na sandali. Pagkatapos noon, parehas kaming hingal at nagkaroon pa kami ng konting pag-uusap bago tumayo sa kama. Pakiramdam ko, Iha. Bumalik ako sa pagkabinata. Biro pa niya. Pilyo ka talaga, Manong. Anyway, salamat ha. Pero sana sa atin na lang to, okay? Kung hindi parehas tayong malalagot. Pangako, Iha. Tsaka, Mama, tandaan niyo ho sana na hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako kung kailangan mo ko. At tong gabing yun, kahit alam kong mali, hindi ko hinanap ang rason para magsisi. Dahil minsan, kapag sobrang tagal kang nagutom, kahit alam mong lason ang kakainin, kakagat ka pa rin. At hindi ko pa alam noon na ang gabing yun ay hindi lang basta kasalanan, kundi simula ng isang lihim na hindi ko na pala maiiwasan pa. Nagtagal ang lihim na relasyon namin ni Mang Rolly. Pagkahatid niya sa asawa ko sa opisina, agad dong bumabalik sa bahay para muli kaming pumuslit. Minsan, kunwari, magpapamaneho ako sa kanya sa mall, pero ang totoo, mag-short time kami sa hotel. Ganon ang naging takbo ng buhay ko bilang taksil na asawa. Oo, aminado naman po ako pero hindi rin inakala o hindi ko rin inakala na hindi ko na pala kayang iwasan pa ang matanda. Nagkaroon ako ng feelings para sa kanya. Hindi ko man siya tinuring na asawa, pero tila naging nobyo ko siya na pwede kong sandalan. Ngunit akala ko, iba siya sa asawa ko. Mali pala ako. Dahil isang hapon, bumaba ako para maghanap ng snack sa ref sa kusina. Nang biglang matanaw ko sa bagyang nakaawang na pinto ng kusina si Mang Rolly. At ang kasambahay namin na may ginagawang milagro sa ibabaw ng lababo. Kita ko kung paano yumakap ng migpit si Manang. Naitago natin sa pangalang Hilda. Halos madurog ang damdamin ko sa nasaksiyan ko. Imbis sa tumuloy, ay unti-unti na lang akong bumalik sa kwarto. At ang matindi pa, ilang linggo bago ko mahuli na pinagsasabay pala kami ng matanda. Ako at ni Manang, ang kasambahay namin, ay nagsimula na rin akong mahilo at magsuka isang araw. No way, bulong ko sa sarili ko habang nakatitig sa salamin. Pero alam ko na, ramdam ko na. Lalo na nung sabihin ng doktor ang resulta, para bang nanlambot ang tuhod ko. Opo,
Nabuntis po ako ng matandang driver namin. Doon ako nakaranas ng takot at pagkadismaya. Pag-uwi ko ng bahay, nandoon ang asawa ko. Maaga siyang umuwi nung time na yon. Nagtaka naman ako dahil bihira lang yun mangyari. "Tahimik ka," sabi niya. "Pagod lang," sagot ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Naririnig ko ang paghinga ng asawa ko sa tabi ko. Ang bigat ng nararamdaman ko nung time na yon. At sa paulit-ulit kong iniisip, paano kung malaman niya? Paano ko sasabihin na hindi niya anak ang bata sa sinapupunan ko? Gusto kong umamin. Gusto kong matapos na. Pero kapag may isip ko ang kapakanan ng bata sa loob ko, natatakot ako. Nang gabing yun, magkatabi kami ng asawa ko sa kama. Pero parang napakalayo ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na nakaya kong pumatol sa matandang driver. Dahil lang sa hinala ko na may babae ang asawa ko. At doon ko naintindihan ang tunay na parusa ng kasalanan ay ang araw-araw na matakot na mabunyag ang isang lihim. At habang unti-unting lumalaki ang tiyan ko, lalo ring lumalaki ang tanong na hindi ko masagot. Hanggang kailan ko kayang magsinungaling? Paano ko iiwasan si Rolly? Sana po'y matulungan niyo ako sa problema kong to, Miss Callie, at ng inyong mga listeners. Handa po akong ayusin ang lahat at sana'y hindi pa ito ang huli. Hanggang dito na lang po, lubos na umaasa, Elma. At dito na po nagtatapos ang istorya natin. Muli, ako po si Miss Callie. Atin pong abangan ang mga susunod pang mga kwento ng buhay at karanasan dito lang po sa ating channel. Paalam.